Hello Captain fans! Ito na nga ha, bago yung updates natin mga kasembreros. May isang admin dito na nag-post, sabi niya, actually fan lang po siya mga kasembreros. Sabi niya, gusto niya ba na si Alden Richards ang maging asawa ni Catherine? So of course no, marami ang nag-reply dito mga kasembreros at saka comment no sa comment section. Sabi dito ni Haji Hadiha, gustong-gusto sana sila na magkatadhana, dasal lang at pananalig sana Captain magpakailanman. Tapos si Mama Risa naman, sabi niya dito, kung siya tinadhana kay Catherine, bakit hindi? At gusto nila yung isa't isa, sila naman ang magdadala buhay nila yon. And sabi dito, yes na yes, ngayon na magpakasal. Grabe itong magpakasal na daw agad. So marami no, sabi ni Rosario, yes na yes. Yes na yes, katagalan na lagi tanang yan o naman bagay sila eh. Tapos sabi ng isa dito may bitter na no, hindi sila bagay, sabi nga si Mary Jane Gaming. Of course, sabi niya. Tapos sabi ni Belen, opo, para po sa akin dapat lang. So marami ang agree no, mga kasembreros, talagang asawa. So magjowa muna sila no, as in parang si Coco Martin at saka si Galawan mga kasembreros. Coco Julia mga kasembreros ang Galawan. So mag-aantay na lang tayo mga kasembreros ng kanilang final announcement no, or baka hindi, pero formal naman si Sir Alden mga kasembreros. Darating talaga yan. Ngayon ay busy muna sila sa kanilang mga pangarap at mga projects mga kasembreros. And sabi naman ni last na to sa comment mga kasembreros bago yung update natin. Sabi ni Benilia Dagio, sabi niya, marami pang Katniel na naninira sa relasyon nila pero Tisoy at mahal Hisay din nila pinapakinggan dahil nagmamahalan na nga sila, hindi sila takot mabasher. Sabi nga, ano pa man ang paninira nila, wala na silang pakialam. Sabi niya, sila na ang magkatuluyan o sila na nga ang talaga. Tapos legally sa church sila kakasal. So God's will no, period, sabi niya ganoon. So grabing declaration ito no. Nakakatuwa naman yung declaration ng isang fan na ito mga kasembreros. And then ito, kahapon ay kagabi na kasi ito no, nag-post ang Oxycure mga kasembreros, yung kanilang mid-year sale promo mga kasembreros na June 6 no. Natapos na no kahapon 6/6 mga kasembreros. So buy one get one and avail up to 50% off mga kasembreros na may free gifts pa siya mga kasembreros. 6/6 mid-year o mega sale mga kasembreros. So yung mga Oxycure products no, may mga acne removal or acne formula. Meron silang blackhead and clearing Fafa toner. Tapos marami no, acne defense period. So marami mga kasembreros more on acne na pag-control at saka syempre pampaganda. So meron pa dito Latra Gentle Facial. Talaga akala mo naman mahilig sa facial care mga kasembreros. So 699 only, check out June 2 to 6. So tapos na pala ito. So na-recall ko lang mga kasembreros kasi nga hindi ko ito naisali kahapon. And then ito pala yung mga makakasama ni Sir Alden sa London Barrio Fiesta. So kahapon kasi nag-invite siya, di ba? Ito pala yung listahan ng dami pala nila no, daming magpe-perform doon mga kasembreros sa London Barrio Fiesta sa July 5 to 6 mga kasembreros sa Cranford Community College sa Hounslow. So yun po siya. Nandun din si Angelica sa River Cruise, si Ma'am Julie Anyes, of course, na na-mention ko ito nung nakaraan, si Rob Ginto, si Renz Santos. May mga local performers din kasi na nandun sa Hounslow mga kasembreros, mismo dun sa nila, sa paggaganapan or sa venue manggagaling mga kasembreros na mga Pinoy, and then yung iba hindi. Si Clencia, si Jana Lucero, so si Ate Girl, si Aaron Gonzalez. So yung iba hindi natin kilala dito kasi mga local yata ito doon sa London mga kasembreros. So July 5 to 6. So kung gusto niyo pong pumunta doon ay search nyo lang po sa internet or sa Chrome yung barriofiesta.co.uk. So yun po siya, .co.uk mga kasembreros. So kung gusto niyo pong
pumunta doon mga kasombreros. And then ito, nag-post na isang admin. Ang ganda naman magkating dito. Although matagal na ito ha. Meron siyang quintas dito mga kasombreros. At saka parang flowering na kulay semi-pink na may combination ng white ang kanyang kulay mga kasombreros, ang kanyang damit. And then ito, sobrang touching nito mga kasombreros. Although hindi ito update ha. Touching na nag-post at saka parang kinompile ng isang then admin mga kasombreros ang Focus on Family. Kasama si Mama Rio, no? Sila Daddy Bay, syempre no, si Angel, si kuya niya, si Riza, tapos si Lola Linda, tapos si Lolo Dani, parang ginadala sali si Lolo Dani dito. O si Lola Linda na lang. Si Lolo Dani niya yung maliit pa siya. Yes. Kinumpay niya rin mga nakaka-touch, no? Alam natin yung istorya, open book mga kasombreros ang buhay ni Sir Alden sa mga tao. So nung nawala si Mama Rio, hindi niya yung sad story kasi dito is parang siya, no, kasi hindi na nakita ng mama niya, na witness yung tagumpay, yung success ni Sir Alden at natamasa ngayon sa industriya ng showbiz and sa tunay na buhay mga kasombreros. So kaya tayo, no, magpasalamat tayo parati sa ating family. Kasi in general, no, family talaga matters. Magulang, kapatid, no, lolo, lola, anak, no, asawa, and so on mga kasombreros. So, last item natin ito. Gawin ko naman itong isang last item. Yung parang behind the scene nila dati. Wala kasi Pops Alden dito. Tapos nagpatirik pa ng mata si Ma'am Catherine sa may binubuhat yung behind the scene nila sa kasal mga kasombreros, no? So parang sabi ng caption dito, ang cute naman nila, real wedding na ba soon, Catherine, or ganun. So pinost kasi ito kahapon ng isang admin mga kasombreros, kaya ang cute. Hindi na imagine ko talaga kapag paano pa na yung mangyayari kapag totoong kasal na itong Catherine mga kaso. Siguro million ang manonood. Yung di ba, yung Hello Love Guys. So parang talagang pasabog din kapag sila na yung kinasal mga kasombreros. Sana lang magpakasal, no, wag parang si Ma'am Julia Montes at saka si Sir Coco Martin I admire din naman as a couple, no? Pero mas maganda kasi talaga pag may basbas ng Panginoon mga kasombreros. So, pero syempre, no? Baka mabash na naman ako. I'm saying this na yung totoo lang ba? Ganon mga kasombreros. Pero syempre, I'm not a basher naman or I'm not against naman or parang bitter sa relationship nila. So, mas lang talaga kapag may basbas ng Panginoon sa simbahan ang relasyon ng mag-asawa. Alright, so yun po ang aking punto. Hindi po ako bitter. Baka kasi maano naman tayo. Alright, so lang po sa ating Catherine items Sana po ay pangyan po natin ating Word of God and Blessed Saturday po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito. Ang title natin, Pag Tayo'y Takot. Psalm 56 verse 3, When I am afraid, I put my trust in you. To God or to Lord mga kasombreros. So ang Psalms 56 verse 3 mga kasombreros, and by the way umuulan po sa amin dito, nagpe-present, no, at saka nagpapakita sa atin, nagre-remind sa atin ng powerful statement na regarding fear and trust. Kapag tayo po ba ay natatakot, ano po ba yung ginagawa natin? Maaring takot sa finances, takot sa maghiwalay ang magulang, takot na hindi makapagtapos sa pag-aaral ng mga anak or mga apo, takot na due date na, no? Marami tayong takot mga kasombreros sa buhay. And yung verse na ito ay simply nagko-communicate mga kasombreros sa atin ng napakahalagang spiritual truth, no? O katotohanan sa panahon ng ating takot, sa panahon na nababalisa tayo, naguguluhihanan, we can find refuge in God mga kasombreros. And mind you, this was King David, no, hari na siya mga kasombreros, and he had power, he had influence, he had wealth, he had the command, no, pagka he had authority mga kasombreros, no, King David, kapag sinabi niyang ganito, talaga matutupad, because he was king nga or hari or presidente mga kasombreros. And the psalmist confesses a common human experience, fear, no. Talagang remind tayo dito ng psalmista mga kasombreros ni King David na may common, no, merong pangkaraniwan sa atin. Kung generalization sa ating mga tao ay may takot tayo. Maraming takot mga kasombreros, pero
nga no, kagaya na mention natin at na-vlog na rin, ang takot na dapat na magkaroon tayo ay takot sa Panginoon, no? Because yung divine fear, yung holy fear mga kasembreros ay nagpo-produce ng mabuting characters at mabuting bagay, hindi ng isa pang fear or takot mga kasembreros. Trusting God can transform our anxiety into peace, providing a solid foundation during tumultuous times. At ang verse na ito ay nagsiserve sa atin ng reminder mga kasembreros na yung puso ba ng pananampalataya mga kasembreros ay yung conscious decision natin na nagre-rely sa kalakasan ng Panginoon, sa kanyang kabutihan, sa kanyang awa, sa kanyang pag-asa. Even when our surroundings are filled with unsettling challenges and fears. Baka pa yung ating mundo ay constant ang change nito mga kasembreros. Talagang parang balitang-balita ngayon yung ganito, tapos sumunod next week, next 2 months, next year, wala na. No, parang panibagong mga balita na naman, panibagong mga information, panibagong mga palabas, panibagong mga constant ang change, no? Talagang parating nagbabago ang mundong ito na mga kasembreros. By placing our trust in the Lord, we are exercising an act of faith, asserting that we believe in His power and care over our lives. So papalitan natin mga kasembreros ng pagtitiwala at saka alisin natin mga kasembreros yung takot. Kasi sabi nito, when I am afraid, no, kapag ako ay natatakot, kapag ikaw ay natatakot, ay ilalagay natin ang ating tiwala sa Panginoon na whatever happens, hindi man natin nakita ang pag-asa, hindi pa ba natin nakita ang tagumpay mga kasembreros, ay kapag may tiwala tayo at may faith tayo, may pananalig tayo sa Panginoon mga kasembreros, ay malalagpasan natin with the help of our God. This response found within the verse embodies the essence of faith, na yung pananampalataya ang mga kasembreros, and intentional. Sabi dito, the psalmist expresses an intentional choice to trust God. Kasi may choice tayo hindi magtiwala, may choice tayo magtiwala, may choice tayo na umibig, may choice tayo na hindi umibig, may choice tayo na gawin ang mga bagay mga kasembreros. Depende sa ating gusto at depende sa ating hindi gusto mga kasembreros. And yung isa pang scripture actually na related sa Psalm 56:3 mga kasembreros ay yung Proverbs 3:5-6 nga, no? Yung kawikaan, kapitulo 3 mga kasembreros, na nagpapakita ng total dependence at total reliance sa mga kasembreros sa Panginoon. And kahit ako, no, araw-araw may problema, araw-araw may challenges tayo, but we lay down everything sa Panginoon because we know that God is powerful enough to handle and solve our syempre magtatrabaho tayo mga kasi hindi lang, oh Lord, sa'yo na to, no, ako mag-aantay na lang ng resulta, o sa'yo na to Lord, ako mag-aantay na lang dito at uupo, no, hindi po syempre yung faith natin ay may kalaki po yung gawa mga kasembreros. In examining the structure of Psalms 56 verse 3, inaalaw nito, no, na magkaroon tayo ng mas malinaw na understanding ng meaning behind its words. So sabi niya dito, when I'm afraid, ba yung first stanza niya mga kasembreros, in-acknowledge natin dito na reality talaga ang fear mga kasembreros. Totoo talaga siya at saka literal nating na-experience at nararanasan araw-araw. It is an honest admission. So sa panalangin natin, kailangan natin aminin na tayo po ay may kahinaan. Lord, natatakot ako sa ganito, natatakot. Pero effective ito mga kasembreros na kapag tayo po ay manalangin, yung mga takot natin, yung mga anxiety natin, huwag nating i-mention at huwag nating ipadinig, okay? Parang silent prayer lang siya, ibubuka lang natin ating bibig. However, kapag tayo po ay nananalangin na pasasalamat, na pagdakila sa Panginoon, pwede mo siyang i-mention, pwede ka mag-produce ng sound. Let's say, yung takot mo is, parang ibulong mo lang siya, parang hindi, kasi ang kaaway ganito yan. Kapag narinig na ng kaaway habang ikaw ay nananalangin, kapag narinig niya na, ito pala yung problema niya, ito pala yung kanyang challenge, ito pala yung takot niya. So, magdadagdag ako ng So, parang gagatungan ni Satanas yung mga kasmeros yung takot. However, kapag ikaw ay parang binubulong mo lang, whisper lang siya mga kasmeros, as in silent siya, no? Huwag mong ipadinig kasi ang diablo, ang demonyo mga kasmeros ay hindi po yan nakakabasa ng ating isipan, okay? Nalalaman niya lang yung ating damdamin, yung ating status ng ating puso, ng ating isipan kapag tayo po ay sinasalita natin at ginagawa natin sa actions mga kasembreros. Kung kaya
effective po yan, no? Nakapag tayo pa nagpapasalamat, mag-produce tayo ng sound, pero kapag takot naman yung ating papanalangin, ay huwag niyo pong iparinig sa kaaway or kaya satanas mga kasambreros. And nag-offer actually, no, ng napakaraming lessons yung Psalms 56 verse 3 mga kasambreros na pwede natin i-apply sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. And isa na nga rito yung ino-note natin, no, yung legitimacy of fears. Recognizing that fear is a natural response equips us to approach our feelings with a sense of calm, acknowledging them rather than dismissing or ignoring them. Huwag nating dismiss, no? Huwag nating wala naman to, kailangan nating aminin mga kasambreros that we have fears in life. So it's a manifestation also na meron tayong kahinaan sa harapan ng Panginoon. Kasi kapag hindi ka na mahina, kapag malakas ka na, hindi mo na kailangan ng Diyos, no? Parang ganun mga kasi. That's why paano kikilos ang Diyos sa ganitong aspect kung hindi mo sasabihin or hindi mo siya ipapray mga kasambreros or hindi mo tatanggapin. Well, of course, alam na ng Diyos yung ating mga hiling, yung ating mga damdamin, pero kailangan pa naman galing sa atin yung mga access because that's humility sa harapan ng Panginoon. And napakaganda, napakasarap sa harapan ng Panginoon ng mga taong humble, mga kasambreros. Kumaga pa na yung attention ng Panginoon ay andoon sa mga taong humble at hindi sa mga taong pride. And sa final thoughts natin, yung Psalms 56 verse 3, ayan, kumaga pa nagka-capture, no, ng profound essence or kahalagahan ng pananampalataya talaga, tapos human experience. Reality na meron tayong takot, yes, but how do we counterfeit, how do we defeat mga kasambreros or overcome yung mga takot natin by trusting the Lord mga kasambreros. So whatever processes, whatever things, whatever happenings na mangyari sa ating buhay, let's trust in the Lord fully, no? Fully mga kasambreros, buo na katapatan at saka buo na pagtitiwala sa ating Panginoon because He knows exactly what's best for us. Alright, so parati natin tatanan, hindi tayo nag-iisa mga kasambreros sa ating buhay. Kahit na tayo ay literally na physically na mag-isa mga kasambreros, God is with us. Alright, so naman po in the meantime nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, powerful name, trustworthy name of the Lord Jesus Christ. And everyone said amen and amen. See you sa next segment mga kasambreros and paalam po. I love you.